Buntis ka ngayon? Wait, hindi lahat ng ordinaryong gamot o yung mga gamot na tinitake mo noon ay safe para kay baby. Kung buntis ka ngayon, para sa yung video na 'to, makinig ka at pag-usapan natin 'yan dito sa video na 'to. For this vlog, pag-uusapan natin ang mga gamot na hindi basta-basta iniinom ng buntis. Pero disclaimer lang muna, hindi lahat ng babanggitin ko na gamot dito sa vlog na 'to ay automatic bawal na sa lahat ng buntis. May mga gamot kasi na depende sa dose, sa treatment, at sa health condition ng bawat buntis. Kaya always ask your OB or doctor first. Unang gamot is NSAIDs. So NSAIDs stand for non-steroidal anti-inflammatory drugs. Or ito yung certain pain reliever tulad ng ibuprofen, naproxen, and diclofenac. So familiar ba kayo doon? Usually hindi lang siya pain reliever, isa rin siyang paracetamol. So yung mga yon is hindi po pwede sa isang buntis. So these medications are generally avoided during pregnancy, especially later in pregnancy or kapag ikaw ay nasa third trimester na, unless prescribed by the doctor. May possible risk kasi ito para kay baby, particularly nga sa later stage of pregnancy. So if meron kang nararamdaman na sakit, usually safe talaga ang mefenamic acid lang. Pangalawa, certain acne medications. Yung isotretinoin po, usually pine-prescribe 'to sa mga may acne vulgaris or talagang malala yung acne nila sa face nila. So ito na yung parang nirereseta talaga ng mga derma. So ito yung importanteng tandaan about isotretinoin. Isotretinoin should not be used during pregnancy because it can cause serious birth defect. Kaya kung gumagamit ka ng acne medication ngayon at nalaman mong buntis ka, wag mo lang siyang basta ihinto. Sabihin mo rin ito sa iyong OB para mabigyan ng immediate action. Pangatlong gamot po is some medication for high blood pressure, tulad ng ACE inhibitors and ARBs. So, ang mga example nun, yung mga gamot na may ending na pril, like enalapril, and some ending in sartan, like losartan. Especially in the later pregnancy. Pero very important din na huwag basta ihinto, lalo na kung ito ay maintenance mo. Kung talk to your doctor para mapalitan ng ibang brand or ibang gamot para sa high blood pressure na safer alternative kung kailangan talaga. Number 4, certain antibiotics. Ayan, alam nyo naman na kapag buntis, hindi basta-basta umiinom ng antibiotics. Kaya hindi po porket antibiotic, automatic safe siya. Hindi rin po porket natural or herbal siya, safe na din agad sa buntis. Actually, ito yung most common mistake ng mga pregnant. Sinasabi nila, ay paracetamol lang naman eh. Pero yung paracetamol, nasa NSAIDs siya. Family siya ng NSAIDs like ibuprofen and diclofenac. Or sasabihin, herbal lang naman ito, for sure safe to. Hindi always. Even over-the-counter medicines like supplements and vitamins and herbal supplements can have ingredients that may not appropriate sa isang buntis. Some condition kasi or some disease like high blood pressure, asthma, epilepsy, or even mayroon kang current infection, kailangan i-treat talaga yon kahit nabuntis ka para sa safety yung dalawa ni baby. Kailangan kasi healthy ka, wala kang any sakit habang pinagbubuntis mo si baby para healthy and safe ang iyong pregnancy at si baby na din. So, every time na meron kang mga conditions or disease or current na tinitake or maintenance, inform your doctor para pwede tayong magpalit to other alternative medications na pwede sa buntis. Gets niyo po? So, ano talaga yung pinaka-safest rule? Kung pregnant ka, check before you take or ask your OB or your doctor before you take. So, mami, kung meron kang gamot na iniinom ngayon and you're not sure if safe ba siya during pregnancy, i-comment mo dyan yung generic name. Not the brand name ha, generic name. Or kahit both of the medication you are taking. And I make separate educational video about sa gamot na yon, kung safe nga siya sa buntis and anong magiging cause, or reply a comment kung safe ba yon or hindi para sa'yo. And sa mga mommies, please share this video to your pregnant friends and family. Baka kasi may isang mom-to-be na kailangan marinig ito or mapanood itong video na to before taking medication. So yun lamang po. Thank you for all your support. Thank you for watching and see you on my next informative video. Bye!